Amen. At purihin ang Panginoon na tayo makadako sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. At purihin ang Diyos na tayo marami ngayon. May mga bisita tayo at meron tayong mga kapatiran din na nakasama ulit. At salamat sa joint prayer meeting international. At tayo po lahat ay muli ay bigyan ng pribileyo ng Panginoon, makapanalangin, makapagpasalamat, makahiling. At ganoon din na pag-aral ng kanyang banal na salita. Tulungan niyo mga kapatid na ako'y makapagsalita para sa Panginoon. At bago lahat ay manalangin, ang banal, pagarihan sa lahat, purihin ka namin ang Diyos, purihin ang dakilang pangalan, sa iyong pag-ibig, sa mga pagpapala, biyaya, pinagkakalo mo sa bawat isa. At sa oras na ito na kayo mag-aaral ng banal na salita, talangin namin namang Diyos ang patnubay ng Espiritu Santo. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa. Mag-alipin na gagamitin mo, Panginoon. Bigyan mo nawa ng inspirasyon na gagaling sa iyo. Na masaysay ang hiwagay ng banal na salita. Maging maliwanag sa iyong pandinig, munawaan namin ito, Amang Diyos. At pagkaroon kami, Panginoon, muli ng karunungan na gagaling sa iyo. At dalangin namin na higit pang pasagana ang biyaya na mga salitang ito may tanim sa aming mga puso, may apply namin sa buhay namin. At higit sa lahat, Panginoon, napalakas muli ang bawat isa. Bigyan ka ng kaluwalhatian namang Diyos at kaluguran. Sa pangalan ng Jesus, samudala. Ang ating pag-aaralan po mga minamahal na kapatid ay ating makikita dito po sa Mateo chapter 18 verse 1 hanggang verse 5. Mateo 18 verse 1 to 5. Sabi po rito ng oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, at sa anumang paraan hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap ng isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Yung pamagat po ng pag-aaralan natin mga kapatid ay pinamagatang Who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ngayon sa pag-aaral na ito, kung babasahin natin doon sa mga previous chapters, sa chapter 17, sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay at ipapako sa krus pagkatapos siya mabubuhay. Pero sa kaisipan ng mga alagad, yung magsiset up pa siya ng literal kingdom. Kaya sabi nga nila, kung mamamatay ang Panginoon, sino kaya ang papalit sa kanya? O kaya kung magsiset up siya ng literal kingdom, para bang sa mundo, sino ang kanyang magiging vice president? Sino ang kanyang mga opisyalis? Sino bang pinakamataas na magkakaroon ng posisyon? At yun ay sapagkat ang ating Panginoon ay nakakabasa sa puso ng tao at sa kanilang mga kaisipan, ay yung mga alagad ay tinanong nila ang Panginoon. Kaya tinanong nila na sino nga baga pinakadakila sa kaharian ng langit. At mga kapatid, kung titingnan natin to, iba yung sagot ng ating Panginoon. Sapagkat yung kaisipan ng Diyos, iba dun sa kaisipan ng mga apostol ng mga oras na yun hanggang sa ngayon. Kaya kinakailangan natin malaman yung kalooban ng Diyos sa lahat ng mga bagay sapagkat
Napakaganda pag yung ang kalooban ng Diyos ay malaman natin. Ngayon, pag pinatungkol sa kadakilaan, yung greatness na tinatawag, dalawang klase ang definition niyan. Yung greatness sa sanlibutan at saka yung greatness pang-espiritual, yung galing sa Diyos. Ngayon, ano yung greatness sa sanlibutan? Ang sabi nga, yung greatness sa sanlibutan, pag ikaw ay meron kang mataas na achievement, matatawag na greatness yan. Success in life. Sabi pa nga yung ah, pag mayroon kang mataas na position sa trabaho, mayroon kang tinatawag na power o kapangyarihan. Kaya yung tignan mo yung mga matataas na tao, matataas ang posisyon nila. Kaya may mayaman. Maraming naglilingkod sa kanila. Amen? Marami silang servants. Ang presidente, maraming alalay, bodyguard, ganun din yung mga mayayaman. Mayroon silang tagapagluto, mayroon silang driver, marami naglilingkod sa kanila. Mayroon silang mga employees. So, yun ang definition ng greatness sa libutan. Ganun din sa sports. Yung mga nagcha-champion sa sports, sabi nga nila, the greatest of all times. Samantalang pag pinag-usapan ng greatness, iisa lang talagang pinakadakila doon, ang Diyos. Amen? Sapagkat yan ang nasusulat sa Biblia na God is great. He's the King of Kings and Lords of Lords, ang ating Panginoon mismo. At higit sa lahat, makikita mo yung kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Paano yung paglikha niya sa nature, sa universe, sa atin. Makita mo rin kadakilaan ng Diyos doon sa kanyang attributes. Yung greatness of His love, His grace, His power, His loving kindness. Mga kapatid, talagang Diyos ang pinakadakila. Ngunit, alam nyo ba, sa sanlibutan, yung greatness, hindi lahat matatamo niyan. Kaya may mga mahirap, may mga mahina. Pero pag pinatungkol yung kadakilaan, patungkol sa langit, mga kapatid, binibigyan ng Panginoon ang lahat ng tao ng opportunity na maging dakila sa karya ng langit. So He's giving us that privilege and opportunity to be great or greatest in the kingdom of heaven. Di ba napakaganda mga kapatid? Sa sanlibutan, meron lang tinatawag nilang elite eh. Pero pag sa langit, bukas yan sa lahat ng tao. Pero merong mga kapatid na tinukoy ang Panginoon para ikaw ay magiging dakila sa karya ng langit. At sabi po rito sa ating binasa, basahin ko sa English, ano po. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Sabi pa rito, sabi naman dito sa Tagalog, sa Matthew 18, verse 1 and 2, sabi po rito sa pangalawa, at pinanalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa kanila. So makita natin dito na ibig sagutin sila ng Panginoon, pinalapit niya ang isang bata, maliit. Ibig sabihin, nakakalakad yung bata. At inilagay sa gitna nila. Mga kapatid, yung unang-unang step to be greatest in the kingdom of God is to mayroon kayong willingness, childlike willingness to come closer to Christ. Amen? Yun ang unang-una. Kasi, bakit? Kung lalayo ka doon sa pinakadakila, walang iba ang Diyos, paano ka magiging dakila sa kanyang kaharian? Dapat lalapit ka. Dahil paano malalaman ang kaparanan kung di ka lalapit sa ating Panginoon? Ang problema sa kasalukuyan ngayon,
Kaya may mga pamilya tayo, kapamilya, kamag-anakan, kaibigan, kahit na sinong tao pinapahayagan. Inilalapit mo sila si Kristo, lumalayo naman sila. Pero kung lumalapit ang sanlibutan sa kanila, doon naman sila lumalapit. Mas pinipili nila maging dakila sa libutan kaysa dakila sa langit. Mga kapatid, yan ba ay makatwiran? Kaya tignan natin, kaya meron kang willingness o childlike willingness to come closer to Christ. Ngayon, bakit ito ang nandito sa verse 2? Bakit ginamit ng Panginoon yung bata? Hindi naman niya sinasabi maging childish tayo, kundi magkaroon tayo ng parang bata, childlike. And ano yung characteristic ng childlikeness? 'Di ba ang bata ay pag pinalapit mo, lalapit sa iyo. Masunurin. Ang bata, pag pinalapit mo, lalapit siya at higit sa lahat, yung isang napakagandang ng bata, yung gentleness. Gentle ang bata, no? At tapos, mayroon siyang characteristics ang bata na madaling turuan, teachableness. Ituro mo sa bata yung mabubuti, maganda, di ba? Maganda, pero kung ituro mo masama, maging masama rin siya. Kaya bata pa lang, sabi nga, itinuturo sa bata na ayon sa salita ng Diyos. So, teachableness. At ang napakaganda sa bata, yung pag nagsasalita siya, totoo. Nandun yung truthfulness. Tingnan mo yung mga kapatid, childlikeness lang yan, pero yung childlike truthfulness, ang bata hindi nagsisinungaling. Kaya nga sa korte, gawin mo witness yung bata, sasabihin niya lahat. Gawin mo witness yung matanda, magsisinungaling pa. So yun ang gusto ng Panginoon, maging truthful tayo sa ating sarili. At higit sa lahat, ang bata, dependent. Meron siyang dependence. Dependent siya saan? Sa kanyang mga magulang. Dapat din sa tao, makita niya yung dependence niya, yung kakulangan niya, na hindi kayang punuan ng sanlibutan o pera. Kundi sa Panginoon lang. Sabi ng Panginoon, hindi lang kayo sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng gagaling sa Diyos. Ang kasaganaan ng tao ay hindi nasusukat sa mga material na tinatangkilik. Ibig sabihin, mayroon pang higit na pangailangan ng tao, walang ibang kanyang sa kaluluwa. Ang makakapuno lang yan ang Diyos. Amen? At higit sa lahat, ang napakaganda doon, yung humility. Amen? Wala, pagpakumbaba. Kaya sabi ng Panginoon dito, sa verse 3, na sabi ng Panginoon, at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban at kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anong paraan na hindi kayo magsisipagpasok sa karya ng langit. Ngayon, bago ko ipaliwanag yung verse 3 niya na pangalawa. Ang tanong nung una, we have that childlike willingness, ay yung una pala, should have that childlike willingness to come closer to the Lord. Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Ang tao lumalapit sa Diyos, tayo nananalangin dahil mayroon tayong pangangailangan. Mostly yan. Kristiyano man ang hindi na naniniwalang mayroong Diyos, lalapit sa Diyos dahil mayroon siyang pangangailangan. Lalapit siya pag may problema, mayroong kahirapan, dinadaan sa dalangin, may sakit, kung ano man ang yon. Pero actually, ang pinakamagandang kasagutan diyan, pag tayo lumalapit sa Panginoon, dapat unang-una dahil siya ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbibigay ng blessing sa atin. In a way na hindi lang material blessings, kundi yung spiritual blessings, which is the greatest of all the blessings, mga kapatid. Nanawa ito yung maunawaan na lahat ng tao. We have the greatest God. He had got the grace and power
to sustain all our needs. Mga kapatid, bibigyan niya lahat. Nasa kanya lahat ang solusyon, nasa kanya lahat ang mga bagay na imposible sa tao, pero posible lang sa kanya. Amen? Kaya lahat na dinadalain natin, kahit imposible, pwede. Dahil meron tayong Diyos na pangyarihan sa lahat. At we have a loving God na minahal tayo nung na tayo nasa kasalanan. Lalo tayong minamahal pa nung tayo ay Kristiyano na. Amen? At we need wisdom from God. Kailangan natin wisdom dito sa sanlibutan ito na hindi galing sa libutan. Wisdom to understand the will of God. Wisdom to apply the Word of God. We need wisdom and grace to serve God, mga kapatid. We need it. Kung wala yan, magkukulang tayo. Kaya kinakailangan palagi lalapit tayo sa Panginoon. Kasi yun ang magbubunga para ikaw ay maging dakila sa langit. Ngayon, ano ang definition ng Panginoon? Na ang tao ay maging dakila sa langit. Ngayon kung bubuksan natin sa Mark chapter 9, dito po sa verse 35, parallel verse ng ating ginamit. Ano po? (35-36). At siya naupo at tinawag ang 12 at sa kanila sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sa kanyang kinalong. Nasa kanila sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay akong tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi akong tinatanggap, kundi yung sa akin nagsugo. And kung babalikan mo yung verse 35, sabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ibig sabihin one of the greatest, kung maging tagapanguna, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. If any man desire to be the first, the same shall be the last of all and servant of all. Tingnan mo yung last two words ng verse, servant of all. Sabi ko kanina, yung greatest sa mundo, marami silang naglilingkod sa kanila. Marami silang lingkod. Pero kabaliktaran, sa kaharian ng langit, marami kang paglilingkuran. Amen? O, tignan mo. Hindi ang greatest sa langit, hindi yung marami naglilingkod sa'yo, kundi marami kang pinaglilingkod. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Kasi ang Panginoon, nagpunta siya dito sa lupa at naglingkod siya sa lahat. Namatay siya para sa lahat. So ang paglilingkod ng Panginoon in the form of servant, bagat sa Diyos, servant and sacrifice. Kaya yun ang ano niya. So in order to be a greatest in the kingdom of God, you have to serve God. To give glory to God. You have to serve everyone. Kaya yung gospel ay para sa lahat. Amen? E nakita na natin bilang Kristiyano, no? Na yung ebanghelyo para sa lahat dahil iyon ang ipaglilingkod natin sa kanila. Hindi mo bibigyan mo lang sila material, okay na. Eh kung wala ka na maibigay, paano yun? Samantalang yung ebanghelyo, pag tinanggap nila, lalong aagos ang maraming blessing sa kanila. Material, spiritual. Sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya napakaganda mga kapatid, yung ginawang steps ng Panginoon para maging greatest sa kingdom of God. These are principles and attitude of being childlikeness. Ito yung kaya napakaganda mga kapatid yung inanong Panginoon na maging kalakasan sa bawat isa at higit sa lahat na
maging sa mga tao na hindi pa higit na nauunawaan yung paano maglingkod sa Diyos, maunawa nila ito. Alam niyo ba na kahit na sinong tao, lahat naman tayo mamamatay. Tatanungin mo kung saan nila gustong pumunta, sa langit o sa impyerno. Sabi nila sa langit. Pero tandaan natin mga kapatid, walang makakapasok sa karya ng Diyos na makasalanan. Kaya yung susunod, mga kapatid, kung pupunta tayo sa verse 3, ang sabi ng Panginoon mismo, and said, verily, verily, I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Sabi niya mismo mga kapatid. Di ba napakaliwanag yun sa verse 3? At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata. At sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karya ng langit. Dapat ito'y maunawaan ng mga tao. Dahil tayo naka-live tayo. Dapat maunawa lahat ng tao ito. Na dapat lahat ay sa mga hindi pa, wala pa sa Panginoon. Hawak lang nila yung religion nila. Pero wala sa kanila yung tinatawag na conversion o yung spiritual transformation na tinatawag dito. Hindi kailan makakapasok sa karya ng Diyos. Paano magkaroon ng spiritual transformation? Dapat magkaroon ng humility. Yung mga nasa kasalanan na magpakumbaba sila, na sila nasa kasalanan, kailangan nilang tagapagligtas. Kailangan nilang maligtas mula sa kasalanan, mga kapatid. Ngayon, ano yung spiritual transformation? This is a change of heart, change of mind. Nasa pamagitan ng ating Panginoon, kaya kayo nagsisi. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kaya mayroong pagbabago sa puso, sa pag-iisip, sa paggawa, pagbabago sa way of living. Amen? From worldliness to godliness. From sinfulness to righteousness. Ito po yung totoo yan. Kaya pinapangaraw palagi yan na magsisi sa kasalanan at huwag na magkasala. Kasi papaano ka magiging dakila sa karya ng Diyos o sa karya ng langit kung nagkakasala ka pa? Ibig sabihin na sa karyang ka pa ng kadiliman o diablo. Amen? Kaya kinakailangan may spiritual transformation at doon papasok na. Yan ang umpisa. Sapagkat ang pagiging bata nga, sabi nga, parang bata ay meron ng pagsunod. Ngayon, without spiritual transformation, there's no enlightenment. Hindi ka maliliwanagan. Hindi mo malalaman yung tunay na daan. Kasi yung puso mo, without spiritual transformation, without the grace of God, hindi yan natatouch eh. Kasi matigas eh. Pero kung binubuksan mo yung puso mo, sabi ng Panginoon, kung bubuksan yung kung kumakatukbusan yung pintuan, may papasok. Ibig sabihin, pag binuksan mo yung puso mo, then the grace of God, the love of God will touch your heart. Nandun yung conviction of the Holy Spirit. Pag ikay tunay nagsisi at ikaw ay patatawarin at bibigyan ka ng bagong puso. That spiritual transformation will give you the freedom to live above sin. Gives you the freedom to live in God's righteousness. Amen. At sabi nga, magmula sa sanlibutan ito, ikaw ngayon ay nananahan. You're living in the heavenly realm. Amen? Napakaganda yun. At alam mo ba, kung sino talaga yung mga dakila sa karya ng langit? Siyempre yung mga citizen ng langit. At kung ikaw ay naligtas sa kasalanan, God, that spiritual transformation, you become the citizen of heaven. Kung di ka citizen ng heaven, paano ka maging greatest?
Sige nga, mga kapatid. Hindi yung mga citizens of the earth ang greatest in the kingdom of heaven. Alam ba sa lugar natin, dito sa mundong kinabibilangan natin, nandito rin ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yung kaharian ng Diyos sa inyo. Wala iba yung kanyang church. Amen? Yung kanyang church. At ang Panginoon ang nakakaalam kung sino yung kabilang sa kanyang mga kaharian. Tulad ng dito sa Canada. Alam nila na citizen ka. Kasi bakit? Meron kang citizenship. Alam nila na hindi ka citizen dito dahil wala kang may pakita na ikaw citizen. Pero sa langit, alam ng Diyos kung sino yung mamamayan ng langit. At alam niya rin kung hindi yung mga taga roon. Kaya makita mo yung doon. Ngayon, dito sa verse 4 and 5, mga kapatid, sino mang ang magpakababa na gaya ng maliit ng batang ito ay siyang pinakadakila sa karya ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Umulit-uli ang Panginoon dito sa verse 4, sabi niya, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Kailangan ngayon yung humility. Humility. Yung childlike humility. Sabi niya, this is the way to be great in the heaven. Childlike humility. Bakit sinabi niyan childlike humility? At ginawit muli ng batang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag nag-umpisa sa bata, di ba yung bata tumatanda? So there's two way na makapasok sa kanya ng Diyos, yung childlike humility at saka yung pinakamataas, yung Christ humility, yung galing sa Panginoon. Yung childlike humility, that's the way to enter the heaven. Pero yung sa Christ humility, ito na yung nag-matured na yung child. So, at dito, magkakaroon ng tunay na paglilingkod. Kaya yung tinatawag na Christian maturity, Christ humility, iisa yan. Kaya na dun yung tinatawag na service. Ngayon, bakit natin tinatawag na service? Yung kaisipan natin, yung ating puso, yung ating kaluluwa, mga kapatid, ito ay sakdal sa harapan ng Diyos. Matured. Nung bata ka pa, sa pananampalataya, wala pa yung full maturity. Meron kang mga bagay pang kakulangan, kahinaan pa, na hindi ka lubos na magamit sa Panginoon. Kaya kinakailangan ito, yung Christian humility. Kaya the more na lumalago ka sa pananampalataya, the more you are holy, the more you serve the Lord, the more na ikaw ay gumagawa sa Panginoon, the more you're humble. Amen? Kasi, bakit tinatawag natin Christian humility? Nandun yung burden. Nandun yung love. Nandun yung sacrifice. Alam ba na karamihan sa mga Kristiyano, pag sila lubos na napabanal, nakita mo yung kagalakan sa kanilang mga puso. Lalo sila nakikita mo yung kakumbabaan. At for the first time, sabi ko in my life na nung ako'y naging Kristiyano, nakita ko mga ito. Mga kapatid natin na mga matatanda na sa iglesia. Pero makita mo yung humility sa kanila. Kaya, the more na sila ginagamit ng Panginoon, the more sila na naglilingkod sa Diyos, patuloy na gumagawa sa kanyang pangalan, pumupunta sa iba't ibang lugar. Nakikita mo naman yung kagalakan at humility, mga kapatid. And the more they continue in prayer. Kailangan natin ng prayer, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na meron tayong
ganitong pagtitipon, prayer meeting. But you see, not only in prayer meetings, yung individual na prayer natin, kinakausap natin pa. You have to pray without ceasing. And we have, sabi ko nga pa kanina, yung dependency, we have to dependent of God in all things. Sino ba tayo mga kapatid? But being dependent with God, hindi yung kakulangan sa atin. Yun ang magiging daan na tayo maging dakila. Tingnan yung mga nabuhay sa Old Testament. Pagmula kina Moses, pagmula kina Abraham, lahat. Nag pinagkatiwala nila sa Panginoon. Nandun yung dependency nila. Nandun yung faith nila. At higit sa lahat, mga kapatid, ang Holy Spirit. The yield to the Holy Spirit. Mga kapatid. Yan ang siyang gumagawa sa mga oras na ito sa lahat ng kanyang mga anak. The spirit of love, the spirit of wisdom, spirit of comfort. Mga kapatid, sa lahat ng oras, mga kapatid, mayroong Holy Spirit na ibinigay ng Panginoon sa atin. Wala ang Panginoon sa ating piling pinandyan ng Holy Spirit na iniwanan niya sa atin na maging comfort natin. Comforter, siya mismo nagtuturo at naggagabay sa atin sa lahat ng oras. We need Him. We need the Holy Spirit every day of our life. Kinakailangan natin. Kaya, mga kapatid, your success or achievement depends sa paano natin ito nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Paano tayo lubos na sumusunod. Kasi with the humility, there's an obedience. Merong love, mga kapatid. So, magkakasama palagi yan. At alam mo ba na bawat katagumpayan ng isang Kristiyano, this is for God's glory. Kaya lahat ng natatamasa na tagumpay natin, kahit material o spiritual o ano mang pabor, pinapupurihan natin ang Diyos. Kung minsan, papapurihan tayo ng mga kapatid sa, ano ba yung tawag doon? Ina-appreciate nila. But you see, still, natamo natin yun dahil sa Diyos. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid. Ngayon, isang napakagandang childlikeness that after you've done the will of God, you're still unworthy servants of the Lord, mga kapatid. Because it's God who is working in us, in everything we do. Lahat. Panginoon lahat. Amen. Amen. Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon, ang childlikeness, isang childlikeness na halimbawa rito yung pagiging tapat sa Panginoon at all times. Faithfulness to God in everything. But it's not only today, it's not only tomorrow, for your whole life, till the end of your life. Kaya yung mga nauna nating mga kapatid, hanggang sa kamatayan, naging tapat sila, minahal nila ang Panginoon. Kaya nga, still, nandun yung pag-ibig. Alam mo yung paging childlikeness, ang ang bata, kilala niya yung kanyang magulang. Minamahal niya at ayaw niya lumayo doon. Pag yung stranger lalapit doon sa bata, lalayo yung bata. Ganon din tayo mga kapatid. Ang magulang natin, ang Diyos. Lalo tayo lumalapit. Lalo ayaw nating lumayo sa Kanya. Humahawak tayo sa Kanyang kamay. At hinahawakan din tayo dahil gusto natin lumakad kasama niya. Iyon ang kalooban ng Diyos. That we have to walk with God. Parang si Enoch, nung siya nabubuhay. Yeah. Yan. So, napakaganda mga kapatid sapagkat
Darating ang araw, pabalik ang Panginoon. In one way or another, maring bukas o sa mga susunod. But because these are the last of the last days, mga kapatid, isang napakaganda na matawag ka one of the greatest in the kingdom of heaven. Kung sasabihin ng Panginoon sa iyo na, welcome, my true servant. Tatanggapin ka pa rin sa langit. Na ginawa mo ito. Na ikaw ay naglingkod sa tunay na Diyos. Na minahal mo ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Nang higit sa iyong sarili. At minahal mo yung kapwa mo. Tulad ng iyong sarili. Di ba mga kapatid? Maring yung mga pananalitang ito, pabalik-balik, but it serves to remind us kung gaano kabuti ang Diyos. Yung hangarin ng Panginoon. Isipin mo. The greatest God, mga kapatid. Ang kanyang kaharian is the greatest kingdom. At ikaw nakalitliitan sa kadati makasalanan. At sasabihin niya sa iyo, you're one of the greatest in the kingdom of heaven. Diba maganda mga kapatid? Amen? Na ihahambing mo, iisipin mo, yung sa mga oras na ito, may mga problema tayo, may mga dinadala, may mga burden. But you see, matatapos lahat ito mga minamahal mga kapatid. But the best thing is, mga kapatid, lahat tayo haharap sa Panginoon. At isa-isa sasabihin sa tayo, you're one of the greatest in the kingdom of heaven. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, hindi ba tayo lalo mag-encourage? No? Di ba lalo tayo magsumikap? Na kung may mga bagay pa ring mga hadlang sa ating mga puso, bakit hindi natin iwanan? Mga bagay na nagpupumilit pa rin na ilayo tayo sa Diyos, sa Kanyang kaharian. Alisin natin lahat yung mahalagang ng mga bagay na yan sapagkat tapat yung sa ating umibig, tapat sa ating tumawag, tapat sa lahat ng Kanyang mga biyaya, pagpapala, binubus lahat sa atin. Ano ang dahilan mga kapatid? Tanungin niyo ating sarili bawat isa, personal. Ano ang dahilan na tayo pa ay hindi magsusumikaw para sa Panginoon, para sa ating mga kapatid, para sa Kanyang iglesia? Ano ang dahilan? Alam ko na wala tayong maidadahilan. Kaya sa di pagtagal, pagpalain ng Diyos ang Kanyang banal na salita, nawa tayo ay napagpala. At mga kapatid, palagi nating sasabihin, to God be the glory. Amen. Purihin ng Diyos ang Kanyang mabanal na salita. Binabalik na natin kay Sir Julie.